Ayun mga kalingap. Dito tayo ulit. Grabe yung ulan. Kalingap po. Lakas ng ulan. At time check natin ay 5 na po ng hapon. So ngayon na po tayo ng kabisita kasi grabe lakas ng ulan po. So ayun, gustahin natin yung pinagawa natin sa bahay. Ayun. Ayun. Saan sila tayo? Bakit wala tao? Nasa likod sila? Ha? Nasa likod? Hindi, nagkasaliwa kayo. Andun na sila. Ay, nakauwi na? Kakaalis-alis lang. Uy. Kakaalis lang? Masyadong mabilis yung patakbo ko eh. Ay, pansin. Pansin. Nakabubong na sila. Ayan, may bubong na. Sabi mo daw kaya. Oo. Ayun. Ayun ang gawa nila. Oh. May pinuntahan pa kasi ako importante. Oo nga, pag Sabado, na ano pa dito. Ayan. Kasi hindi na natin naabutan yung ano, mga karpintero. Hindi na tumabasa dito, Dad, no? Dito na natutulog. Ah, dito na kayo natutulog? Pinantin ko. Nalagyan ko lang yung sakit. So, ayun po. Ayan, oh, may bubong na. Saan yung mga anak mo, te? Mga anak mo? Nandyan sila, Lay. Lay! Lay! Nandito si Kuya Tax. Nagsasampay yung dyan sa kabila. Naglaba. Po mga kalingap. Ito, ano, kunti na lang ito guys. Dito. Ano ito? Kalikada naman po. Tapos ito. Oh, ito pala siya na. Rinali. Hello po. Ano yan? Lumok. Gatas po. Ay, gatas. Happy na Kuya. Ano, merienda nila kanina, te? Pansit! Naubos nila. Naubos ang pansit. May dala pala akong spaghetti dyan. Ikaw na lang magluto sa Lunes. Ay, oo. Ano yun para sa, ano ko yun? Sa Pasko pa yun, hindi ko pa na ano eh. Hindi ko pa na Nagplano luto. si Kuya Tax. Walang pasok pa rito si ano, Rinalingin. Wala po. Sabado no. Grabe no, may bubong na. Maganda. Pwede na tutulugan dito, di ba? Dito na kayo tulog. Diyan po, sa Ha? kwarto dyan. Ah, dito na. Opo. At masikip po kaya sa kubo. Oh, masikip na. Mm-mm. Samantala dito, maluwag na no. Ayan. Mamaya, dyan na kayo matutulog, te. Opo. Inayos na edad. Ay, laki dito, oh. Malaki baga po. Ang laki baga, oh. Tiyang sabi ni Ma'am Jean, ang sa bintana lang daw yung ano daw, yung tiklop-tiklop lang daw. Opo. Tapos yung ito daw kisame, simple lang daw. Opo. Para mabilis na kayo makaano. Plain lang. Opo, opo. Ito nga lang po napakalaking tulong. Oo. Sobra-sobra na nga po Oo, ito. para makaano daw kayo, Ano makalipat po? na agad kayo. Okay lang po. Oo. Ta. Ko alam ang plastic to. May napindot po. Ayun, yun. Ay. Pa,
Ano na si Kuya Tata? Makapit. Dami naman yan. Lolo na din. Oo. Manunod na tayo nito sa'yo. Bigyan mo ng palaman. Kumusta ang ano mo, Renali? Ang school mo sa sentro ng Daet? Okay man po. Tapos na ba yung ano nyo? Yung ano nyo? Hindi pa po. Hindi pa? Hindi pa po. Kailan matapos yun? Wala pa pong sinasabi. Di pa po na-approvean yung ano. Sabi ni Mama, matapos na daw. Yung ano lang po yun, kumbaga dyan muna po, mabalik muna po kami dyan. Mabalik Tapos, mo. pero mabalik pa din po kami dyan. Kasi hindi pa po kami. So, hindi pa, ano talaga, kung ba, hindi pa na-confirm na ano, ano yung OJT nyo. Ano masabi mo, ngayon, sa bahay nyo may bubong na. Yan po, nagpapasalamat po ako ng maraming salamat po sa mga nagagawa po dito sa bahay. Siyempre po, kay Lord, unang-una po, nagpapasalamat po ako kasi may ginamit po siyang tao para makatulong po sa katulad po namin. At siyempre po kay Ma'am Jean Pugoson po, kay Sir Christian po in Canada po, maraming salamat po. Sobrang laking tulong po nito sa amin. At sobrang laki ng bahay. Yun po, maraming salamat po talaga. At syempre, yan, may kwarto na kayo, di ba? Ano masabi mo, ang laki ng kwarto nyo. Kasya kayo dyan, 3. Sige daw. Tama. Masabi mo, kasya bang ano yung mga drawer, ganun? Opo. Sobrang nagpapasalamat po ako Ma'am Jean Pugoson po. Sobrang hindi po makapaniwala. Maraming salamat po ulit. God bless po sa inyo. Lalo po kay Sir Christian in Canada po. Sa nag-sponsor pa po. Kung may nag-sponsor pa po, maraming salamat po. Malapit-lapit na din pong matapos tong bahay, mailipatan na rin. Dating pinapangarap mo lang, no? Opo. Ngayon, dito na. Kaya Malapit na, oh. Kasya dito yung ano, may drawer kayo, malaki pa ito. Opo. Siyempre, 3 kayo dito, di ba? Opo. 3 kayo. Laki, ano? Grabe. So baka sa March, makalipat na kayo dito, ano, Rinali? Opo. Po. Maraming salamat po ulit sa mga viewers po na palagi pong sumusuporta po kay Kalimot Tata sa mga vlogs na po, lalo na po sa akin. Maraming salamat po. Yan po sa mga silent viewers po, sa mga bago pa lang po, sa mga hindi ko skip ng ads. Sana supportan niyo po palagi si Kalimot Tata para mas maraming po sa mga matulungan. Sobrang salamat po talaga. God bless po sa inyo. Siyempre, yun, tulad ngayon, maulan, di ba? Opo. So, hindi na kayo maulanan, hindi na kayo matutuluan. Kumbaga, hindi na kayo maghanap ng balde. Halimbawa, mag-ulan. O, saan yung balde? Kasi nagtulo. Oo, di ba? At siyempre, dito, kwarto to nila, nila mama mo, nila dad. Privacy nila dad yan para hindi sila ma-disturbo. At siyempre, dati yung CR nyo, di ba? Ito, yan, tingnan mo CR nyo. Oh, di ba? Grabe, ang ganda, no? Oh, di ba? Sa tingin mo, kasya ka? Kasya dyan? Malaki na? Malaki na. Oh, di ba? Saka mas maayos po. Kahit na tapos na po. Yun. Maraming Siyempre, magali na kayo, yung, komportable na kayo maligo. Opo. Komportable na kayo mag-CR. Kasi, ang ganda na ng CR nyo. So, kunti na lang ito mga kalingap. At syempre, huwag natin kalimutan magpasalamat po sa kay Ma'am Jean Huguson po sa pagtulong niya po dito sa pabahay na rin. Ayan. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa sa mga masisibag nating karpintero. Kasi umulan, umaraw, yan, magtatrabaho sila, gumagawa sila kahit na basang-basa sa ulan, pero hindi nila iniinda po magtrabaho kasi para lang matapos tong bahay nila Rinali. Kumbaga, tulong din nila kay Rinali po, na karpintero natin na masisipag.
Babasa po sila ng ano, Bible. Pasasalamat po sa mga Panginoon. Si ate ano, kumusta te? Si ate ano pangalan mo? Inisipon po ako. Perdilin? Bakit kasi nipon? Ano po, sa panahon po ako. Sa panahon. Baka may iniisip ka. Kaya sa sinisipon ka. Wala naman. Nahawa lang din po ako ata sa office na yung mga Office? Anong office? Sa school? Nag-OJT na po. Saan ka nag-OJT? Diyan lang po sa LGU Baso. Sa LGU Baso. Anong mga trabaho doon? OJT Ano na. po, nasa HR po ako. Nag-ayos po kaming payroll, DTR po. Ganun. Yung mga sa pasahod. Ganyan. Mga So, employees. halimbawa pag, ano ka na, makapagtrabaho ka na, yun din ang trabaho mo. Ganun. Sa office, sa government. Opo. Gawang ito sa sa panahon, pabago-bago. Minsan naulan, minsan nainit. Yun. Kaya nagkakos ng sipon, lagnat. Naulan na araw. Psalms chapter 107 verse 1. Give, sa English po. Give thanks unto the Lord, for He is good. For His mercy endureth forever. Sa Tagalog po. O mga pasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya ay mabuti. Ayan po, habang si ate naghahanap ng babasahin niyang verse, si Lynn naman ay ng tinapay, lagyan na ng palaman. Kita ko kay Rinalyn yung saya na ramdaman niya ngayon, mga kalingap, na dati yung bahay nila walang Ang napili ko pong Bible verse is itong Colossians chapter 3 verse 17. Ang sinasabi po dito sa English ay, "And so whatever you do in our word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him." Sa Tagalog po, "At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya." grabe, ang ganda ng anong message dun sa binasa. Sa binasa mo Ate Perdilin? Ano po, dapat po hindi lang tayo nagpapasalamat sa yung pag may biyaya lang po tayo nagpapasalamat. Dahil dapat po kahit ano pong mangyari sa atin, magpasalamat pa rin po tayo sa Diyos kasi lagi po siyang nandyan para sa atin. Yun, grabe, napakaganda ng explanation ni Ate Perdilin. Talagang matalino si Ate Perdilin ay. Ayan, thank you po. Ate Perdilin, ayan, kahit papaano ay magpasalamat kayo lagi sa Panginoon, Hindi niyo kinalimutan yung Panginoon lagi sa Kasi napakabuti po talaga nila. Isipin mo yung anghel niyo pumunta dito. Kahit umuulan, Sino anghel mo? Ikaw po. Kasi last pa lang po. Last week po, may pagsubok po sa amin. Nagkasakit na po yung baby. Oo nga, si baby nagkasakit. Na-hospital po Buti siya. andito kami. Buti andito kami, Na-hospital po siya. Tapos grabe po yung mga bayaran. Pero nagpadala naman yung yung papa ng anak ko. Hindi po. Pero sa lang yung, kumbaga, sa mga gamot lang Wala po kahit piso. na nagastos nyo? Wala po. Doon mismo sa sa hospital mismo ang nagastos. Opo. Si mama lang po yung sa mga test ang nagastos. Sa? Kay baby po. Sa mga gamot binili ni. Opo. Kaya naubos ang tira namin. Pamasahe nga nila naubos. 4-5 na yung sa labas kasi yung ginawa. Yung sa dengue, saka yung sa yung ano ba yan?
Yung sa dengue po, sa labas ng ospital yun, bali kami ang nagbayad. Bali ang naano lang ng PhilHealth, yung mga naano sa loob. Yung sa x-ray, tsaka yung sa mga gamot-gamot, at tsaka yung sa bed namin, ganun. Umabot yun ng 15K. Ano pala yung public? Public yan. Kasi sa public, wala namang bayad, diba? Wala po kasi may PhilHealth siya, pero pag wala pong PhilHealth, katulad ng isang nanay doon na wala kasing ano yung anak niya, birth certificate, binayaran po nila yun ng cash. Pero Kasi, pwede man lumapit sa sa Dong Tulong. Lumapit kayo sa Dong Tulong. ay hindi Sa po. Malasake. Bawal na nga po, ilapit yung ano, yung, dapat, nilalapit ko nga yung binayaran namin na ano, hindi na daw po yun ano nung ano. Kami lang daw talaga nun ang magbabayad kasi sa labas yung pinagawa ay. Kumbaga hindi sakop yung ng ano nila, yung magte-test nun. Kasi private na yun eh. Hindi sakop. So, magkano binayaran niyo po doon sa hospital? 4-5 nga po. Lahat Pero doon na naman sa mga ano, 15K. Total na, kumbaga, babayaran sa ninyo yung sa hospital. Opo. Pero naano yung PhilHealth? Ang Covered sa PhilHealth. Oo, ang binayaran lang namin yung 4-5. Yung 4-5 lang. Oo. Kaya walang-wala natin talaga kami. Sabi ko nga sa'yo, Kuya Tats, Wala kayo ngayon. makopra muna kami. Yun nga sabi ko sa'yo. Pero may nadating naman pong biyaya. Katulad niya ngayon. Hindi, may nadating po talagang biyaya. Hindi ko alam kasi kung wala pong nadating, matagal na po yan ng hinto Saan? sa pag-aaral. Una-una po kasi pamasahe ay walang pamasahe. Ilang ano lang, kulang ano lang, ano ka na, yung ilang buwan na lang para mag-graduate ka. Ang graduation po namin is June 26 po. So grabe itong pagsubok na dumating sa buhay mo, no? Kasi nagkakasakit yung anak mo, nag-aaral ka. Opo. Nag-absent nga po ako ng isang beses para malakad ko po yung sa PhilHealth. Ikaw naglakad sa pilat ng anak mo. Ako po kasi ang nakapangalan po ay kaya ako po daw. Kaya nag-absent po muna ako. Nagkataon pa na nagkasakit si baby, ano? Tapos ikaw nag-aaral. So buti na nandyan si mama mo na nag-aalaga kay baby. Kasi hindi mo kaya mabantay yung anak mo kasi nag-aaral ka, di ba? Kaya salamat din po kay mama at kay dad po. Sila po yung nagbantay kay baby. Ba't parang naiyak ka, ano? Pwedilin. Ha? Kailangan po. Pinipigilan niya lang. Pinipigilan. So, pwede, iyak mo yan kasi, ano, naano ka ba sa anak mo na naawa ka ba? Gano'n. Naging emotion nga si Cardel, no? Kasi nga, gawa nga ng, ano, sa anak niya, nangyari. Buti na, galing na si baby. Naging emotional yan Oh, dahil walang ilong ko. Opo. Oo. Talagang napaka, ano ni mama mo, talagang, si mama mo ay talagang, yung sasabi natin na, ano, yung siya, tumay talaga siya bilang, ano, Opo, kasi kung ikaw magulang. nanay po, papatigilin yan kasi na anak ka na buntis. Oo nga. Yung ganon. Oo. Wala ka na ganon. Bahala ka na sa buhay mo. Kaya na, buntis ka. Kasi ako, basta sabi No, kung sa ibang magulang yan, sabihan na, bahala ka sa buhay mo. Opo, kasi Inuna mo yung ano mo, libog mo. Oh, ganon po. So, Pero walang ilong. pero sa akin po, basta po, ang tulong ko sa kanya, magtapos siya. Yung pinakatulong ko po yan, yun lang kaya kong itulong po. Nakita naman natin si Tito Dela, nag-submit eh. Opo, makeup naman po yan. Kasi nagkamali lang po talaga siya ng minahal. Mali lang po talaga yung minahal niyang tao. Maling minahal, no? Wala ko. Nagpadala siya sa kanyang damdamin, bugso ng damdamin. Talaga po ay. So, ganyan talaga ang buhay minsan. May mga tao talaga na minsan dumaan lang sa buhay natin. Kumbaga, walang forever. Ano masabi mo kay mama mo? Ate Cardilin. Maiyak. Pinayak ko tuloy si Ate Ano Cardilin. po, salamat po kasi yun nga po sa pag-aalaga po kay Bibi. Iyak mo lang yan. Ano siya na po lahat. Tapos nagastusin siya pa rin po lahat. Nagawa talaga ni mama ang lahat, no? Opo. Kumbaga, siya yung mama na masasabi mong
Ano siya, yung superhero siya. Si mama mo. Opo. Kahit po maingay po siya, mahal po namin siya. Minsan ba maingay si mama mo? Hindi, yung pag-ingay ni mama ninyo, ano lang yon, part of discipline. Na maging maayos ang buhay ninyo, ganun. Ano yung mapangarap nyo. Opo. Walang magulang na magpabaya sa anak, di ba te? Walang magulang na magpabaya sa anak. Yung ginagawa ni mama mo, yung ano lang yon, disiplina, kumbaga, pagpapayo, ganun, no? Ano te? Naiyak na ko si nanay. Hindi siya mahal ng magulang. Pababayaan Oo, siya yun. kung ano Mahal yung ganun. mga ginagawa niyang mali. Parang wala nang pakialam yung magulang, ganun. Eh, sa ayaw ko nga po siyang mapariwara. Kaya, inaalalayan ko po. Saka po, basta makinig lang siya sa mga payo ko po. Kasi para sa kanya yon, saka sa anak niya. Basta po makita ko lang silang okay. Okay na po ako. Yun na yung tagumpay ko. Yun, tama yun. Yung hindi na po sila mahirapan kung paano po yung ano, pag may sakit yung anak nila, ganun po. Hindi po sila tatanga-tanga kung saan kukuha ng pera po. Kasi sobrang ang hirap po talaga dahil dinanas ko din po. Kumbaga na gusto mo lang sila mabigyan ng magandang buhay. Ganun. Magandang buhay lang po talaga. Ay, yung success po nila, success ko na din. Yun, kung ano yung success nila, success mo din. Kasi ikaw yung sasakripisyo sa kanila. Opo. Ikaw yung ano talaga na mapatapos sila. Opo. Mga ginagawa mo ang lahat, kahit na mahirap ang buhay, hindi ka sumusuko na eh. Hindi po Talagang talaga lumalaban ako ka. sumusuko. Para sa pangarap ng mga Gumagawa anak po mo. talaga ng paraan. Sabi ko nga, hanggat nakakatayo ako, gagawa ako ng paraan. Yun, grabe. Tapos, Nakakabilib si mama mo, no? pagbutihin niya lang po, yun lang yung pakiusap ko sa kanya. Para din po sa baby niya. Kasi hindi mo na habang buhay na malakas ako. Oo nga. Huwag mo na magjowa ha. Kasi nasaktan na. Mga 1 year lang ako. Oh, yun. Tiisin mo na, tiis mo na. Para sa pangarap. Ano? Mahirap pag ma-inlove ulit. Baka buhos na naman. Ano? Ate Ferdelin. Mahirap ma-inlove eh. Pag na-inlove, nawawala tayo sa focus natin eh. Nawawala tayo sa mga pangarap natin pag na-inlove tayo eh. Totoo po. Mm. Kasi, okay lang na mag-asawa siya ulit. Basta yung sa tama na talaga. At Oh, yun na yung kumbaga, may trabaho na siya. Opo. Kaya na niyang tumayo sa sarili niyang paa. Opo. Yung kaya na buhayin yung sarili at yung mga anak at yung anak niya. Yun talaga. Pwede na mga ano. Sila na, pakiramdaman niya. Kung At saka sila piliin na. mo rin yung lalaki na karapat dapat para sa iyo. Yung mahalin ka habang buhay, hindi yung sasaktan ka. Ano, Ate Ferdelin? Naiyak tuloy sa Ate Ferdelin. Naiyak lang po yan sa to. Yes po, talaga. Balat sibuyas? Ay ka. Iyakin, uy. Yung pala lagi sinasabi ni, wag balat sibuyas. Sabi ni Kuya Pal. Madaling umiyak. Ang ibig sabihin ng madaling balat umiyak. sibuyas. Pero ano lang, yung kumbaga emotional si Ate Ferdelin ngayon kasi yung dahil kay nanay, dahil sa pag-aalaga niya sa kanyang anak na di pinabayaan ng kanyang mama. Lalo na sa oras ng pangangailangan talaga, nandyan si nanay. Lalo na yung nagkasakit talagang ano talaga, hindi pwedeng pabayaan yung bata kasi health na ng bata eh. Mahirap po. Kaya in-explain ko sa kanila, marami naghanap sa'yo na dito sa ginawa natin yung pabahay. Sabi ko, huwag niyo hanapin si nanay kasi si ate kasi nagbabantay ng kanyang apo. Kailangan din bantay ng apo kasi ano na yan eh, kumbaga health na ng bata. Opo. Paano lang Bantayan kung po talaga. malala yung sakit ng bata? Tapos ano, so need talaga ni Saka po nakaswero ito, hindi po talaga pwedeng iwan. Oo, yun, nakaswero siya. At saka si dad, may naghanap din kay dad. Sabi ko, si dad kasi katuwang niya sa pag-utos-utos, sa pagbili ng mga gamot. Oh, hindi kasi kaya ni nanay mag-isa. Hindi man pwede pabayaan yung bata sa Saka ospital. siya man, hindi na namin pinapa-absent. Yung isang araw lang na naglakad siya ng PhilHealth. At hindi man si dad pwede maglakad nun. Siya talaga ang kailangan. Kaya, thank you din po sa iyo, Kuya Tats, sa palagi mo pong nandito na nakasuporta sa amin. Naiyak na tuloy si Ate Ferdelin. Luhal, iyak lang ng ano to kasi na okay na yung anak niya, na balik sa normal na yung anak niya, hindi na nawala na yung sakit. At lahat naman yan, pagsubok lang yan, Ate Ferdelin. Lahat yan ay malalampasan. Kumbaga binigyan tayo ng pagsubok ng Panginoon para kung paano natin
malampasan ang lahat ng mga pagsubok. Kumbaga ito, pagsubok lang sa buhay mo ito eh. Ate Ferdeline, tulad ng pag-aaral mo. So, marami kang mga struggle, marami kang pinagdaanan, ang mga hirap, pero lahat yan nalampasan mo yan, di ba? Kasi ilang buwan na lang, graduate ka na. Matutupad na yung pangarap mo. At siyempre, hindi lang sa sarili mo, kundi pati sa kay mama mo, sa magulang mo. So gusto mong suklian yung paghihirap ni mama mo. Kasi hindi habang buhay po, si mama mo ay malakas lagi. Dumating din ang time na tatanda sila. So, kahit papaano, ikaw naman yung aalaga kay mama mo, magbibigay ng suporta or pangailangan sa kanya, di ba? So, proud ako sa Ate Ferdeline, kasi talagang nagsumikap pang mag-aaral. Kumbaga ginawa mong inspirasyon yung magulang mo at ang anak mo, di ba? Ano masasabi doon? Ano po, yung nagka-baby po talaga ako na na nabigyan po ako ng chance pa rin pong mag-aral na wag Ginawa ko po talaga yung lahat na ginawa ko pong inspirasyon yung baby ko. Nung nangyari po sa akin para makapagtapos po. Kahit minsan po mahirap, nakaka-stress sa financially, mentally, physically. Pero kinakaya ko po pa rin po kasi alam ko pong may bata na pong umaasa po sa akin. At para din po sa pamilya ko po na di po nawala sa tabi ko nung oras na kailangan ko din po sila. Buti nung dumating sa point na nagkaroon ka ng anak, buti hindi ka na-discourage na akala ko baka di ko na kaya, may anak na ako, may binabantayan na ako. Naging positive ka rin ba? Naging positive ka pa ba sa Sa totoo lang, parang gusto ko na nga po nung mag-stop at gusto mo kaya? parang nahihiya po akong pumasok na buntis. Parang gusto mo na magtrabaho? Opo, ganun din Dumating din sa time na pumasok ka pa. Opo. Nabuntis ka? Nag-aaral ka pa? Second year po kasi ako nung nabuntis ka? Tapos yung po parang pong sasabihin ng iba, ganun. Parang na-discourage na nga po ako nung nagpatuloy. Pero dahil din po kay mama, sabi niya, siya po maalaga kay baby. Kaya nagpatuloy na lang po ako. Kinaya ko po yung na ganun. Pumasok po ako kahit ganun po. Pero dumating ba sa point na yung parang na-stress ka, ganun? Na-stress ka? Nung nabuntis ka yung parang maraming pumapasok sa isip mo na mag-aral pa ba ako, ganun? Hindi naman. Wala na. Hindi naman sumagi sa isip mo yung ganun na... Hindi naman po. Kasi madami din naman po akong katuwang nung nabubuntis po ako. Maraming katuwang, maraming... Hindi naman po ako masyadong nahirapan. Yun ang kagandahan kasi kahit na nabuntis ka, tinanggap ka pa rin ni mama mo, no? No. Tinanggap ka pa rin. Kumbaga, yung pagkakamali mo ay tinanggap ni mama mo. Yun ang maganda sa magulang na andyan na kasi yan eh. Nangyari na eh. Tanggapin na lang nangyari mo. Opo, kasi tapos niya, talagang wala na siya. Kasi mag-aaral pa lang, hindi na naman ang mag-aaral. Siya man na ang magtrabaho siya para sa anak niya. Ayan. Kung may aabot siya sa akin, okay. So, ayan. Basta ayusin niya. Ayaw ko lang makitang napapariwara siya. Siyempre itong anak niya babae din, kaya ayaw kong makikitang gumagawa siya ng hindi maganda po. Kasi gusto ko talaga maging maayos siya, magtrabaho, mag-focus sa anak niya, siyempre sa buhay nila, yun. Kung mag-aasawa siya ulit, hintayin niya na munang yung talagang parang Yung right time. mag-ipon. Ano daw muna ha? Sabi ni mama mo. Huwag daw muna mag-asawa. Mag-ipon daw, mag-ipon para sa pangarap. So, ayan. Thank you, no? Pwede din. Dahil nabalitaan ni Mission Pinoy, nagkasakit daw si baby. Nagpaabot siya kay Ate Ara. Ate Ara, may nagpaabot siya. Ano masabi mo? Si Mission Pinoy.
Sino po? Mission Pinoy Bago. Mission Pinoy. Maraming salamat po kay Mr. Mission Pinoy po sa pinadala niya po para po sa baby ko po. Maano Para po sabihin mo ay at para grabe. sa'yo daw. Ang allowance mo. Salamat po. Diba? Malaking tulong po yun sa akin, lalo na po ngayon. Sa kabila ng pagsubok, may kapalit agad na Opo. blessing, di ba? Opo. Kaya thank you din po kay Lord kasi hindi na po kami talaga pinapabayaan na ano. Yung totaling walang-wala na po. Kumbaga po, pag may nawala, parang may babalik. Yun, pag may nawala, may bumalik, di ba? Oo, di ba? Yan po talaga ang pinagpapasalamat namin lagi. Ay, mga kalingap, so ito sila magkakapatid kasi napakabait nila. Kaya binibless sila ni Lord. May mga taong ginawang instrumento ng Panginoon. Tulad kay Ma'am Jean Huguson, kay Pinoy Christian in Canada. Kaya ito ay nabuo, itong bahay na to. So malapit na po malipat sila. So maging maayos na po ang pagtira nila dito. Hindi na po sila nahihirapan. Na kapag may tulo, talagang hinahanap agad nila yung balde. May tulog. Ganyan. Talagang ngayon, ay wala na. Kahit kayo, ang lakas ng ulan, wala na kami naramdaman na. Di ba, te? Oo. So, ayan. So, may mga simento pa, oh. Para sa labas, palitada. So, ayan. So, ano masabi mo, Ate Ferdelin, sa kabila ng pagsubok sa buhay mo? Ito, may panibagong bahay na kayo na matitirahan. Masasabi ko po na super buti po talaga ni Lord. Kasi gaya nga po nung sinabi ko po sa inyo kanina na pag may nawala po, may babalik na mas maganda pa. Tulad po nung nagbagyo po, di ba, na wala po yung bahay namin. Wala na po kami natitirhan, kaya doon lang po muna kami sa kubo. Pero sa tulong niya po, may mga mabubuting tao po na ginamit po siya para magkaroon po kami ng gantong bahay na mas maganda po, mas komportable at mas safe po pag may bagyo na. Wow. Kahit ano pang bagyo dumating dyan, wala na. Opo. Matibay na po. Matibay na. Hindi na kayo matatakot. Opo. So, Opo. oo. At siyempre, nagpapasalamat din ako sa mga viewers na lagi nandyan sila, nanonood. At siyempre, kung dahil sa mga viewers na nag-sponsor, kung di dahil sa ating vlog na napapanood kayo, hindi ito makikita ni Ma'am Jean Huguson, nila Pinoy Christian in Canada, dahil sa pagbablog natin sa inyo. Simula noong umpisa pa lang hanggang ngayon. So, siguro magtatatlong taon na siguro, natulungan ko kayo, di ba? Opo. Still ngayon, hanggang ngayon, dito pa rin si Kalingap Tata para sa inyo. Kaya, huwag lang kayo magbago, na kahit may bahay na kayo ngayon, maganda na yung buhay nyo, huwag lang kayo magbago kung ano yung pagkakilala namin sa inyo. Sana ganun pa rin kayo, Ate Ara. Yung makita ko nung kay Ate Ara, napakabait niya. Sa mukha pa lang ni Ate Ara, napakabait. Kaya deserve ito, Ate Ara, magkaroon ng 3,000 pesos para sa yan. Galing kay Mission Pinoy. 3,000. Maraming salamat po kay Mr. Mission Pinoy ng Mission Pinoy lang. Mr. Mission Pinoy lang. Maraming salamat po dito po sa binigay niyo po sa akin. Malaking tulong po to para po sa allowance ko po sa school at sa ibang pangangailangan po namin dito sa bahay. And maraming salamat din po kay Kuya Tata na laging ginagamit po para mag-abot ng tulong po sa amin. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami mapapanood po nila, wala pong matulong po sa amin. Kaya maraming salamat din po sa inyo, Kuya Tata. At lalong-lalo na po sa mga supporters po, sa mga nanonood po dyan lagi, na sumusuporta pa rin po kay Kuya Tata kahit minsan mahina po yung views niya sa vlog. Pero tuloy-tuloy pa rin. Opo, tuloy-tuloy pa rin po siya sa pagtulong sa amin and kayo din po sa pagsuporta. And lalo-lalo na po kay Miss Jean Huguson din po, kay Sir Christian Pinoy in Canada. Maraming salamat po sa inyo kasi konting-konti na lang po magkakaroon na po kami ng magandang bahay na malilipatan at mas komportable po para po sa amin. At syempre, sana may magbibigay pa sa inyo ng maraming tulong pa. Hindi lang si Mission Pinoy, hindi lang sila Ma'am Jean, sana madagdagan pa yung mga tumutulong sa inyo. Ayan, yun. Tama yung ulan, ang lakas, oh. Opo. Pero wala na, di na natin ramdam yung ulan, Masarap na yung tulog nyo, hindi na kayo madisturbo.
Di ba te? Yan, masarap ng tulog Hindi niyo. na kami aampiyasan, Oo. hindi na matutuluan. Yan ang natutuluan. Tapos ang lawak pa. Opo. Makagalaw-galaw kayo ng maayos. Dati pag naulan, natayo kami dadalayan na. Oo. Tapos ngayon, may kusina kayo. Dito, kusina. Oh. Napakalaking tulong. Pero, napaka-memorable din yung kusina, no? Yung dati. Doon ka nag-vlog tapos nagkakakuha. Oh, grabe yung alaala doon na... Pero ngayon, ito na ano na yung bahay nyo. So, ayan. Thank you po kay Sir Mission Pinoy. Maraming salamat po sa pinabot niyo pong 3,000. Bakit na tayo nakatayo? Upo muna tayo. Maraming salamat po sa pinabot niyo pong 3,000 po kay Ate Ferdelin. Ang tawag sa ni Mission Pinoy, Ara daw eh. Bigay mo kay Ara. Ay, salamat po kay Mission Pinoy. So, Napalit sana na Mission po ang Pinoy, pangalan. sana Mission Pinoy hindi po kayo magsawang suportahan po kung sino man sa kanila, si Ate Renaliba o kay Ate Ara o lahat naman sa kanila dito. Sana po ay hindi kayo magsawang suportahan po sila. At ngayon po ay ibigay na natin. Kaya thank you po sa inyo, Mission Pinoy, sa pagbigay niyo po ng tulong po sa kanila. Maraming salamat po. So hanggang dito lang po ang vlog. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sino? Para pong bili-bili ng ano. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, huwag natin kalimutang suportahan po ang ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate na Vlogs, at syempre kay Kalingap Parab. At syempre, gusto rin pong pasalamatan po ang mga butihin nating sponsor na lagi nandyan sa ating mga vlog, lagi sumusuporta. Kay Ate Rose from Japan, kay Tita from France, thank you po. Kay Ma'am Jean Hugoson, yun. Thank you lagi Ma'am Jean. At kay Mami Juliet dyan sa London, kay Ma'am Stephanie Molina dyan sa London din, thank you po. Kay Tequila Ram dyan sa Hong Kong, maraming salamat po. Kay Ma'am Sweet Napang, thank you po. Sa Mick Chris, solid, walang tulugan, thank you po. At sa Mick Chris Lucky 7 International, maraming salamat po. At sa Mick Chris Tandem International, thank you po. At sa iba po mga hindi ko nabanggit, sa sobrang dami po, nakakalimutan na po yung iba. Thank you po sa inyong lahat. So hanggang dito na po ang ating vlog. God bless po sa ating lahat, mga kalingap. Bye-bye po. Thank you po.